Ayun mga ka-garden, oh, yung pinutulan ko siya, nagkaroon ng panibagong sanga, may bulaklak na. Kahit hindi kayo maglagay ng fertilizer, pag ganitong ginagawa nyo sa inyong rose mga ka-garden, mamulaklak po iyan. Kaya ang gagawin nyo ay putol-putol lang. Magandang buhay! So, care tips tayo sa about sa rose, no? Para may laging bulaklak ang inyong rose, ito lang ang inyong gawin. Tuturo ko din sa inyo sa pangalawang video yung fertilizer na ginagamit ko. So, una mga ka-garden, ang rose, kailangan nyo yan siyang mag-pruning kayo. Ito, pruningan natin to ulit. Kasi dawin nyo yan siya, pinupruningan, lumalabas yung panibagong sanga niya, and then yun na naman mag-create ng panibagong bulaklak. So, yan. Mahilig po ako sa putol-putol talaga. Ito yung pinutulan. Yung pinutulan namin siya. Ito yung mga sanga. So, punta pa tayo dun sa, meron akong nasa paso. Ay, hindi siya sa paso. Sa mga bote lang ko siya nilagay. Doon tayo mag pruning ulit. Meron pa akong ito mga ka-garden, yung rose kong ito. Tapos na siya mamulaklak. So, ang gagawin nyo, pag tapos na mamulaklak, pruning nyo lang siya. Yan, pruning nyo ulit. Ito, nagkaroon kasi siya ng aphids eh. Pag ganyan na yung rose nyo mga ka-garden, oh may ganyan, putulin nyo yun para hindi mahawaan yung iba. Yan, putulan nyo lang. At saka, nangyayari talaga to sa rose. Mabilis siya nagkaka-aphids pag hindi siya naka full sun. Kasi ito nilagay ko dyan sa sa sulok eh. So, ang gagawin nyo lang, yan, pag may makita kayong mga ganito, isprehan nyo ng baking soda, oil, at saka i-mix nyo siya. Tapos, kunting dishwashing, yun ang ipang-spray nyo. Tapos, kung gusto nyo laging may bulaklak, ayan, putulan nyo lang, pagtapos mamulaklak, putulan nyo. Tapos, kailangan po siyang, ayaw niya sa malilim. Kasi doon sa namin, yung rose namin doon sa terrace, marami akong rose doon. Nasa malilim siya karamihan na na yung iba. Dahil mas gusto pala talaga niyang natatamaan sa araw. So ganito lang gagawin niyo mga ka-garden. Madali lang yan. O tingnan niyo yung pinutulan ko siya. Yan, pinutulan ko na to siya. Oh. Yan, saan ba yung nito? Yan. Pinutulan ko na yan siya kasi nagkaroon yan ng aphids. Ito yung rose na sa taas. Yan sila. Nilipat ko ng yan dyan. At ito naman yung pinutulan ko mga ka-garden. O, yan. Ayan, naputulan na yan siya. Nagkaroon ng mga sanga-sanga. Yan yung panibagong sanga. Panibagong sanga. Dyan po yan lilitaw ang bulaklak niya. Kahit hindi kayo maglagay ng fertilizer mga ka-garden or pangpabulaklak, mamumulaklak ang inyong rose pag pag ganito yung ginagawa nyo, pinupruning nyo. Meron pa ko. Ito kasi nabili ko to siya sa ganito, hindi ko pa siya nilipat. Kasi nabisi nga ako dito sa aking mga meron akong mga tanim-tanim dito na gulay. Yan, may kamatis tayo dyan na na. So naabutan ko siyang naabutan na lang siyang ganyan, pero hindi ko pa siya nalipat mga ka-garden. Itong bili ko nito 25 pesos. Namulaklak na lang yan siya dyan. Tapos, tingnan niyo to mga ka-garden, oh. Itong rose ko. Ang dami niyang flower. Ayan. Pero, pagkatapos nito mamulaklak nito mga ka-garden, tanggalin din namin to kasi papalitan namin ng mga ganito eh. Dahil nga, siya, ganito talagang mangyayari kahit na inisprehan na namin yan, bumabalik pa rin siya. Hindi kasi siya talaga nakakuha dyan ng full sun eh. Pag may rose kayo, huwag nyong ilagay sa malilim. Paarawan nyo. At ayan, meron tayo dito tapos na mamulaklak. So, ang gagawin naman natin, syempre, i-pruning natin yan, no. Pruning lang ang katapat niyan. Kahit hindi kayo, yan maraming uod na naman to.
Ganito talaga ang nangyayari sa rose, oh. Pag ano siya, pag nasa malilim siya. Ito na ang lago-lago nito mga ka-garden, pero ang ginagawa ko na lang ay lagi kong pinuputulan. Pero at least naman, pag pinuputulan mo siya, nagkakaroon siya ng panibagong sanga. Ayun, oh. Nagkakaroon pa siya ng bagong flower. So, ito lang yung gagawin nyo, no? Putulan nyo para laging may flower. And then, kung about naman sa mga ganito, mga aphids, yung, meron na po akong video dyan eh. Gamit kayo ng mga pesticide. Pero kung ayaw yung may chemical, gamit na lang mag-DIY kayo yung baking soda, tawag yan, dishwashing at saka oil, tapos tubig. Ipaghalo nyo lang, and then yun ang ipang-spray nyo. Kahit sa ibang mga halaman na may aphids or may langgam, yun ang gagawin nyo. And then, kailangan nyo din siyang paarawan. Sa pagdilig naman ito, kahit na hindi nyo araw-arawin, okay lang. Basta, diligan nyo lang ha, sa loob ng isang linggo, mga 3 beses, mga 4, ganyan. Pero wag nyo namang, hindi nyo siya diligan sa loob ng beses ng isa. Wag yung isa. Mas maganda yung mga 3, 4, mga ganyan. Ganyan yung pagdilig namin sa aming rose eh. Kaya nga mas maganda kung ang rose nyo ay nasa labas. Para kung umulan, ano lang siya dyan sa ulan. Hayaan nyo lang sa ulan. So yun lang mga ka-garden, no? Magputol-putol kayo pagtapos na mamulaklak. Putulan nyo para magkaroon ulit ng bulaklak ang inyong mga rose. Para panibagong sanga, yung panibagong sanga, yun na naman ang magfa-flower. Huwag nyo nang antayin na kailan siya mamulaklak. So, meron naman tayong paraan para mamulaklak siya ulit. So, gawin nyo na. Yung pagputol nga. Yung pagputol sa inyong mga rose. Ganyan. Hindi na natin kailangan pang maglagay ng mga pampabulaklak. So, ganun paraan. Madali lang po. Pero meron din tayong pampabulaklak. Ituro ko sa inyo yung MSG. Kung paano siya i-apply. Para magkaroon ng para marami ang tawag niyan, ang kanyang sanga. Tsaka malusog. 2 fertilizer po ang gamit namin dito sa aming mga halaman, mga ka-garden. Yung urea at tsaka MSG. Pero hindi yan sila sabay, no? So, yan lang. So, yung mga naputulan nyo mga ka-garden, itanim nyo din. Tusok lang natin yan. Tapos, ilagay nyo sa malilim. Antayin nyo lang magkaugat. Mahirap din magpaugat minsan eh. Lagay ko muna to siya dyan. Ililipat ko lang naman to pag magkaugat na yan sila. Sama-sama na lang muna sila dyan. Kasi papaugat din lang naman natin yan. Ay, marami to siya. Aphids. Ito. Anuhin muna natin yan. Tapos, hindi ko na siya diligan kasi basa naman yung inyo. Mamayang hapon na lang. Tapos, yan ilagay ko lang sa malilim.